Facebook, sa YouTube at saka sa TikTok, 'yan. Magandang umaga po, 'yan. So, bago po tayo mag-umpisa sa ating live ay, atin na muna pong ano ba naman 'tong ano ba naman 'to? Grabe, 'yan, 'yan, 'yan. Meron palang ano 'no, meron palang inatenan si ano naman kaya mga sinabi nito? Pero hindi natin 'yan ita-topic ngayon 'no. Mamaya na lang, mamaya pagdating natin. Meron palang inatenan itong si Vice Presidente Sara Duterte, pasidungog in Davao City, 'yan. Alam naman natin 'pag nagsalita 'yan in public 'di ba, palaging may paninira. So, mamaya papakinggan natin ano na naman yung paninira niya. Dumaan lang sa page ko 'no, yung saglit, muna tayo. Kasi daan ng daan sa page ko yung tungkol dito sa ano, tungkol dito kay Dingdong at saka kay Carelo. Artista muna tayo saglit, Daan kasi siya ng daan sa page ko. Ilang araw na siyang dumadaan sa page ko. Mula nung ano mga guys, mula nung nag-guest si Dingdong sa Showtime, tapos nandun din si Karel. Eto mga kaibigan kasi, eto kasing si Karel, kapag si Dingdong ay guest sa isang show, wala po, si Karel po ay hindi pumupunta. Halimbawa, sa isang show, expected na guest si Karel. Tapos, 'pag nandun po si Dingdong, 'pag nalalaman niya na nandun si Dingdong, hindi siya uma-attend. So, ito po yung first time na sa napakahabang panahon mula nung sila nagkahiwalay, na talagang nagkaroon siya ng courage para umattend 'no, at nagkita sila ni Dingdong doon sa Showtime 'no. So, ito daan ng daan sa page ko, sabi ko, "Ano ba 'to daan ng daan sa page ko?" Tapos ngayon mga kaibigan, ah eto dumaan na naman sa page ko tungkol naman kay Marian. After exes, Dingdong, Dantes, and Karel reunited on a recent episode of its Showtime, netizens were quick to notice Marian Rivera's reaction. Dantes' wife steered online buzz after posting a cryptic TikTok video featuring a bold message. Everything you do in life is like a boomerang. When you throw it, eventually comes back. Don't fuck with me. Oh, mga kaibigan. So mga Marian diyan at mga Karel, mga dingdong, 'no? So kokomentuhan lang natin 'to saglit kasi ano, daan ng daan sa page ko, 'no? So, Lourdes Rivera, dito kasi ako nagwa-watch sa YouTube through follow you. Though I follow you sa FB, dito lang ako watch. Maraming salamat Lourdes Rivera, okey lang po 'yun, 'no? Oscar Anthony Semania, taga-Dasma po ba kayo? Ah, Ngayon po kasi ay wala po kami sa Dasma 'no, nasa nasa Silang po kami. And, Cirilo Ravanya Jr., Admin Rich, the ah, si Professor June Ravanya dito sa San Diego, California, good morning diyan at gabi dito sa amin. Marami pong salamat sa panonood at, good evening po sa inyo. Matagal mo na akong subscriber noon pang pre-election until now. Ay marami pong salamat 'no. Salamat po sa pag-subscribe, yan. Isaac Bando, follower here, Admin Rich. Marami pong salamat din sa pag-follow at, Isaac Bando at saka si Yuki Sawaki. Marami pong salamat sa pag-follow. Himala yata bakit hindi lumabas ngayon yung number 1 basher kong DDS na si Tiburcio. Actually kasi guys, kapag
kapag ako ay nagla-live, nauuna lagi si Tiburcio. Talagang nandiyan siya. So, yan po mga kaibigan, 'no, unahin po muna natin ito kasi daanang-daan sa page ko. So, meron daw, post itong si, Marian, ang isang parang cryptic post, mga kaibigan, bold post na sinasabi, "Don't F with me." Ibig sabihin po, F-U-C-K, 'no, "Don't F-U-C-K with me." Marian's cryptic post after Dingdong Karel reunion. So, may pasaring pa siya dito na everything you do in life is like boomerang. When you throw it, it eventually comes back. Don't F-U-C-K with me. So, komentuhan lang natin sandali yan guys, artista, 'no. So, wow, Kabitenya pala kayo. Kaya, kaya pala palaban ka, Kabitenyo rin po ako. Oscar Anthony Sermania. Ang mga 25, 26, 26, mga 28 years na po ako sa Cavite, 'no. Pinanganak po ako, Mindanao po kami, 'no, sa Mindanao po talaga. Kaya po, magkapareho po kami ng, salita, 'no, nina Rodrigo Duterte kasi taga Mindanao po talaga kami. Pero nung ako po ay, nag-asawa, dito na po kami sa Cavite. Tapos yung anak ko, yun po ang talagang Caviteño kasi dito na siya pinanganak sa Cavite, yung aking anak, 'no. Pero tama po yung sinabi niyo na matatapang po ang mga Cavite, 'no, mga taga Cavite. Actually po yung Cavite, yan po ang itinuturing na the land of the heroes, 'no. Eto po yung, lupa, lupain ng mga bayani, itong Cavite, the land of the heroes, 'no. Kasi dito po ang isa sa pinakamaraming hero, 'no, napakaraming mga hero na taga Cavite. Eh, yung ano nga lang, 13 Martires, 'di ba? 13 Martires, yun lang. O andiyan pa yung mga iba-iba nating mga heroes, 'no? So, kaya ito po yung tinagurian na the land of the heroes, yung Cavite, 'no? At ang Cavite din po ang isa doon sa mga 7 na, ah, 7 o 8 yung I think sandali, ang bihira nakalimutan ko yung aking ano, history, tumatanda na sandali, Ah, 'yun 8 tama yung, nasa isip ko kaso medyo ano ko lang na baka hindi, 'no. So, ang Cavite din po ang isa doon sa 8 rays of the sun, mga kaibigan, na isa po tayo sa mga probinsya na lumaban, unang-unang nag-uprising, unang-unang lumaban para po tayo ay magkaroon ng kasarinlan. Tita Ters, maraming pong salamat sa iyong pangkape, pangkape. Maraming pong salamat, 'no. Appreciated po very much, 'yan. So, sa sinag po ng araw, 'yun sinag ng araw, rays of the sun, 'no, 8 po, isa po tayo doon sa 8 na sinag ng, sun na unang-unang nag-uprising, 'no, sa mga dayuhan. Dali, yung akin kasing lipstick, umano nag-ano, nag-stain sa aking teeth, 'no, kaya tinanggal ko muna, 'yan. So, komentuhan pa muna natin 'to guys, itong kay, Marian. May mga nagsasabi kasi sa akin, "Ano ba yung stand mo diyan, Admin Rich?" Kasi nga si si Dingdong at saka si Karel ay, nakita nga, 'no, mga kaibigan, in one frame, mga kaibigan, na doon sa show ng, It's Showtime. So, guest po si Dingdong at yun marami pong nagsabi, "Wow, lumabas si Karel." Kasi
talagang kapag nagge-guest po si Dingdong sa It's Showtime, wala po si Karel, hindi po siya pumapasok or whatsoever, talagang minsan nagdadahilan. Pero during that time ay andun po si Karel at ang dami pong mga kinilig na mga netizens. At actually mga kaibigan, isa ako doon sa kinilig. Ewan ko ba mga kaibigan 'no, pero ako po kasi talagang, Dingdong at Karel po ang gusto ko 'no. Although may kanya-kanya silang asawa mga kaibigan, pero mas gusto ko talaga si Dingdong at Karel kaysa kay Marian at Dingdong 'no. So ang sabi po ni Marian, "Everything you do in life is like boomerang. When you throw it, it eventually comes back. Don't fuck with me." Pero kung titingnan natin ang history mga kaibigan 'no, kasi nasubaybayan ko 'to, eh. Matagal pong naging mag-boyfriend at girlfriend si Karel at tsaka si Dingdong. Matagal naging mag-boyfriend at girlfriend 'yan. At meron nga po silang ano, eh, meron silang business 'no na, ah, silang dalawa po ang nagma-manage. Kumbaga parang, sanay na yung mga tao na sila yung magkasama, na sila talaga yung magkakatuluyan. Meron na silang kumbaga nakapag-build na sila mga kaibigan ng ano, ng sarili nilang mga kumbaga nandun na yung negosyo, nandun na yung mga joint accounts, nandun na parang talagang sila na talaga yung magkakatuluyan. Pagkatapos mga kaibigan, ang alam ko dito sa pagkakaalam ko ha, guys, si Dingdong po ang nagkaroon dito ng problema. Nag-cheat po si Dingdong kay Karel. Habang si Karel at saka si Dingdong pa, pumasok po sa eksena itong si Marian Rivera. Yun ang pagkakaalam ko, Kaya nga dito sa sinasabi ni Marian, everything you do in life is like boomerang. When you throw it away, eventually comes back. Don't fuck with me. Sa tingin ko hindi siya dapat ang magsabi nito. Kasi kung meron mang nanloko dito, walang iba kundi silang dalawa ni Dingdong. Napakasama ng ginawa nila kay Karel. Pero si Karel po ay tumahimik lang, umiyak, tumahimik. Kasi alam naman natin si Karel, eh, edukadang tao yan, eh. Napaka-edukada ni Karel, mga kaibigan, napakatalino. Kung makita niyo yung kanyang educational background, napakatalino po ni Karel, professional at, ang kanya pong attitude hindi po siya palengkera 'no, hindi po katulad kay Marian. So, para sa akin, wala pong karapatan si Marian na magsalita ng ganito kasi kung titingnan natin at babalikan natin yung panahon, siya po ang umeksena 'no, silang dalawa ni Dingdong ang, nanloko kay Karel 'no. Ang kawawa po dito si Karel, hindi po siya 'no. Para sa akin lang, mga kaibigan, kasi nasubaybayan ko 'tong love story ni Dingdong at saka ni Karel kasi, ah, gustong-gusto ko nga po 'yan, eh, dahil kita niyo pinanood ko pa noon yung Moments of Love. Moments of love, close beside you in the warm of the night. 'Yan si Karel po 'yan at saka si Dingdong 'no, napanood niyo ba 'yan? Tapos, yung Encantadia noon talagang sinusubaybayan ko dahil po sa dalawa. Tapos 'pag meron pong mga show at saka may mga, yung sa TV 'no, yung mga, let's say telenovela or kung merong mga show 'no, tungkol sa kanila, pinapanood ko po 'yan 'no, si Karel at saka si Dingdong. So nakita ko po yung mga panahon na talagang hirap na hirap si Karel 'no, yung bang umiiyak lang siya tapos, kasi napaka-ano niya, napaka-edukada niyang tao. Hindi po siya yung katulad ng iba na 'pag iniwan talagang, salita ng salita ng masama, ang ganyan-ganyan. Wala po siyang gano'n 'no, napaka-educated po na tao ni Karel. At yung nagustuhan ko talaga sa kanya, ang galing-galing niyang kumanta. Mahilig kasi ako guys sa mga magagaling kumanta 'no, mga idol ko talaga. Halos lahat magagaling mga kumanta, 'yan talaga ang gustong-gusto ko 'no. So, nakita ko dito 'no, yung kung paano po nahirapan noon si Karel sa breakup nila ni Dingdong. At nung nakita ko po yung dalawa mga kaibigan 'no, na sa isang show nandun sila, parang hirap silang yung andun yung nahihiya, ayaw tumingin sa isa't isa, tapos kitang-kita mo yung reaction ni Karel na para bang, hindi siya masyadong nagsasalita, parang nahihiya. Guys, isa lang ang nakikita ko sa dalawa,
andun pa yung kanilang feelings sa isa't isa. Kasi ito mga kaibigan malalaman mo daw kung wala na yung feelings mo sa iyong ex, kapag kayang-kaya mo na siyang kausapin, kayang-kaya mo ng makipaghalubilo sa kanya, kayang-kaya mo na kausapin siya or hindi ka na apektado. Pero sa nakita ko po kay Karel at saka kay Dingdong, affected na affected po sila sa isa't isa at mukhang hindi nila kayang kausapin ng isa't isa ng natural. Kitang-kita ko po sa dalawa na meron pa talaga silang feelings sa isa't isa. Although talagang hindi na puwede, si Karel happily married, napakabait ng kanyang asawa, si Dingdong naman happily married, so hindi na po talaga puwede kahit anong gawin 'no. So hayaan na lang natin yung destiny 'no, sa mga fan ni Karel at saka ni Dingdong, hayaan na lang po natin yung destiny dahil kung talagang silang dalawa talaga para sa isa't isa, gagawa at gagawa ang destiny para sila ay paglapitin muli at para sila ay magkasama muli. Naniniwala ako diyan guys 'no. So, 'yan po mga kaibigan ah pa-share nga po ng link, kasi wala akong wina-watch kundi mga PBBM vloggers, 'yan. Yes po, marami po kami mga PBBM vloggers 'no, puwede kayong, manood 'no, marami po kami. Andiyan po sina JDB, yung mga malalaking channel, JDB, Top One, si Mami Peng, si Yolo, si Ka Coffee, si JL, 'no, ah, marami pa po 'no, mga PBBM vloggers so tuloy na po tayo 'no, sa ating, topic 'yan. Tinakay lang natin sandali yung sa artista 'no, kina Karel at saka kina Marian Rivera kasi talagang talagang dito sa newsfeed ko parang sila yung maya-maya nandito, 'no? 'Yan, JC Mix Vlog. Marami pong salamat sa pag-drop by, 'yan. Okay. So mga kaibigan, pag-usapan lang po muna natin dito yung, good news po 'no, ng Marcos administration. Pag-usapan po natin ano-ano na po ba yung nagagawa ng ating pangulo. Okay. Pero bago ang lahat mga kaibigan 'no, bago bago natin napag-usapan 'yan, gusto muna nating, ipalabas saglit itong ilang seconds, ilang segundo lang ito mga kaibigan 'no, na old video. Ilang segundo lang 'to. I am Bongbong Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor, and I will give them plenty of bigas and ulam. I'll give many gamot at damit. And for their children, I'll give them many toys so they will not cry anymore. And for my sisters, I'll give them chocolate for the thin one. But for the fat one, no more chocolate. Because she will look like Bugso. And for my mabait na lola, I'll give her a new prayer book because the prayer book is already very blue. Yan. Yan. So mga kaibigan, di na natin tinapos So yan po yung bakit ko pinalabas yan? Kasi mga kaibigan, may kinalaman po yan no, sa topic natin ngayon. So si PBBM po, 8 years old pa lang siya dyan. 7 or 8? 7 yata, no? 7 years old pa lang siya dyan. Nandun na yung kanyang pangarap. Ang sabi po niya, paglaki niya gusto niya maging politician kasi gusto niya magbigay ng plenty of bigas, ulam. In short mga kaibigan, gusto niyang makatulong sa taong bayan. No? Yan po ang kanyang pangarap nung siya ay bata pa. As early as 7, 8 years old, may pangarap na siya na maging public servant na maglingkod sa bayan. So, eto po mga kaibigan, natutupad na po ni PBBM ang kanyang mga pangarap. No? Itong mga gusto niyang mangyari sa kanyang buhay ay natutupad na niya. So, marami pong mga nagagawa ngayon at marami pong mga achievements ang ating Pangulo na ito po ay nine-neglect lang ng mga tao na naiinis sa kanya dahil simple lang, dahil ayaw sa kanya.
no? Ang iba, dahil siya ay isang Marcos, no? Yung mga tao na kapag Marcos family, kapag Marcos ang apelyido ay talagang ayaw na, no? Ayaw na nila dahil sa maling impormasyon na nasagap nila ever since, no? So, ito mga kaibigan, napakarami pong nangyayari ngayon sa ating bansa na dapat po nating i-flex. Okay, unang-una po mga kaibigan, no, flex po natin ito. Ang ating Pangulo ay personal na nagtatrabaho at bumibisita sa mga paaralan. At siya mismo mga kaibigan ay tinitingnan niya kung ano ang problema ng ating paaralan. No? Tulad nito, siya po mga kaibigan ay nagpupukpok, yan, inaayos po niya ang ah, blackboard, no? Inaayos po niya. Sumasali po siya, no, sa nung brigada eskwela, sumali po siya mga kaibigan sa pag-aayos ng mga classroom. At eto nga mga kaibigan, isa sa nakita ng ating Pangulo ay sa mga public schools ay walang tubig at napakaruming palikuran. Wala na ngang tubig, napakadumi pa ng mga CR. So ito po, nakita po ni PBBM na hindi ito maganda. Hindi ito maganda bukod sa kalusugan ng mga estudyante, ng mga pupils, kundi ito ay makakaapekto din sa kanilang pag-aaral. Nakita po ito ni PBBM. At ang sabi po ng Pangulo, hindi dapat na ganito ang sitwasyon ng ating mga public schools. So, ito po, inatasan po ni PBBM ang mga ang DepEd na ayusin, no, yung palikuran, yung mga CR ng mga public schools at yung mga patubig. So, eto po, nakakatuwa dahil ang Pangulo po natin ngayon ay talagang very hands-on at lahat po ng kanyang mga nakikita na dapat na solusyonan ay talagang sinusolusyonan, no? So, JC Mix Vlog, PBBM lang sapat na. Correct po kayo dyan, no? Okay. Lourdes Rivera, honestly po, di ko na po winawatch si Ping magmula nung nag-live siya na ayaw daw niya kay Secretary Abalos. Actually po, nung mga unang mga kampanyahan po yan. Pero eventually, nung mga ilang months, mga kaibigan, ay sumasama po siya sa amin sa mga events, no? Na kung saan po ay ka-meeting po namin si Secretary Abalos. At nakita ko pa sa kanya na gusto na rin po niya si Secretary Abalos. Nung umpisa lang kasi, mali yung kanyang yung perception niya kay Secretary Abalos. Ang akala po niya ay yung ibang ba tawag doon? Balimbing, no? Ang akala po ni Mami Peng na si Secretary Abalos ay balimbing. Pero nung later parts na, ay naintindihan niya na hindi naman pala balimbing si Secretary Abalos, no? Kundi si Secretary Abalos po ay sumusuporta sa lahat ng mga naging presidente. At nakita din po ni Mami Peng na si Secretary Abalos pala ay isa sa mga good friends ng ating Pangulong BBM, no? So, Cirilo Rabanya Jr., nabalita na si PBBM na uupo na siya sa UN Security Council. Iko-confirm po natin yan, no? And Rolando Sarino, salamat sa panonood. JC Mix Vlog, salamat po sa panonood. So, kukumpirma pa po natin kung totoo po yung yung sa UN. Albert TV, mega shout out, Admin Rich, Marcos Loyalist watching from Saudi Arabia. Salamat po sa panonood, no, from Saudi Arabia. And Tita Ters, yan. Salamat again, Tita Ters, sa yung pakape. Yan. Cirilo Rabanya Jr., matagal na akong loyalista. Lahat ng PBBM vloggers ay halos tropa ko na sa social media. Salamat po, no? Cirilo Rabanya, marami pong salamat. Yan. And Everleta Rowan Gurea,
Pa-shoutout naman po, Dian Admin Rich from Cebu City. Hello! Shoutout po sa mga taga Cebu City. Sa December po, nandyan po kami. Pupunta po kami magbabakasyon sa Cebu. Shoutout po, no, sa inyo. Yan. So, tuloy na po natin mga kaibigan, no, yung mga PBBM good news. So, bukod dyan mga kaibigan, ito pong issue sa patungkol sa dito tayo. Yan. Ito po. Yung sa 20 pesos na kilo ng bigas. Yan. Abot kayang bigas. Ito po mga kaibigan ay mas pinalawak na po, no, yung paglo-launch or paglalabas ng 20 pesos na bigas. 20 pesos per kilo na bigas makakabili na rin ang mga minimum wage earners. So kung dati po mga kaibigan ay ang nakakabili lang senior citizen, mga solo parent, members ng 4Ps, mga ano pa ba yun, PWD. Kung dati mga kaibigan ay yan lang ang nakakabili. Ngayon po ay nakakabili na rin po ang mga minimum wage earners. No? Pinalawak po yan at sinisigurado po ng ating Pangulo, kaya po pangako ay isusustain po niya yan hanggang 2028. So napakagaling po mga kaibigan ng ating Pangulo. Biruin mo hanggang 2028 po mga kaibigan. Grabe. Wala pong nakagawa niyan. Guys, walang nakagawa niyan kahit sino, kundi ang Pangulo lang po natin. Grabe, galing talaga ng ating Pangulo, no? So, saan pa kayo? O, yung sa mga bumabatikos kay PBBM noon, everyday, no? Sinasabi, 20 pesos na bigas, 20 pesos na bigas. Bakit ngayon ay tahimik? Bakit ngayon ay hindi ko yata kayo naririnig? Sana man lang ay pinapasalamatan nyo kasi may 20 pesos na bigas na. Kasi nung wala pa, every day, every hour, every seconds, every minute of the day, ay sinasabi nyo nasaan ang 20 pesos na bigas. So ngayon na meron na, bakit tila kayo ay tahimik at hindi man lang kayo nagpapasalamat, maging gayong kayo ang unang-unang naging recipient nito. Diba? Si Abalos ay isa sa malapit na tropa ni PBBM noon pang nasa Pilipinas akong nagtuturo dyan sa Pinas. Opo, no, si Secretary Benhur Abalos nga po ang kanyang campaign manager. Kita nyo campaign manager niya yan nung siya tumakbo sa pagiging presidente. At ipinanalo siya, mga kaibigan, no? Talagang nanalo po itong si PBBM. Tsaka tingnan nyo headquarters ni PBBM, yung kanyang bagong Pilipinas headquarters, saan ba? Saan nakalagay? Sa Mandaluyong. Oh, mga kaibigan. Talagang si Secretary Benhur Abalos po ay talagang kanyang masasabi nating best friend. Kaya nga nakakatawa yung sinasabi, mga kaibigan na may topic natin, yung sinasabi ni Sara Duterte na nandaya daw ang administrasyong ito sa panahon ng eleksyon, no? So pag-usapan natin yan. Yung sinasabi ni Sara Duterte na nandaya daw ang administrasyon ni PBBM sa 2025 senatorial elections. Pag-usapan natin yan mamaya after ng mga good news ni PBBM, no? So, ano pa mga kaibigan? Okay. So ito mga kaibigan, no, matapos ang mabilis na aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa krisis ng kuryente sa Siquijor, sinimulan na rin ang mga hakbang para maibsan ang trapiko sa San Juanico Bridge. Kabilang na dito ang road replacement, dagdag na rampa para mas maraming truck trips at night navigation at roro para mapabilis ang biyahe at matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. So mga kaibigan, personal po mga kaibigan na si PBBM ay bumisita sa San Juanico Bridge at personal po mga kaibigan na inalam niya kung ano ba ang dapat na gawin at ano ba ang dapat na maging agarang solusyon para ang mga tao po ay hindi po maantala ang kanilang pagbabiyahe. So habang ginagawa po itong San Juanico Bridge, habang mini-maintain mga kaibigan, habang nire-restore yung mga sira
ay ginawan po ng paraan ng ating Pangulo. Yan po ang Pangulo natin, siya po ay Pangulo na nagtatrabaho, gumagawa, at hindi yung mga dating Pangulo na dakdak lang ng dakdak, na walang ginawa kundi nagdadakdak sa kanilang talk to the people, pagkatapos magyayabang-yabang pero wala namang naidi-deliver. Ang Pangulo po natin ay iba. Mas marami po siyang gawa kaysa salita. Diba? Cirilo Ravanya Jr. Noong February 2006 lang ako nagpunta dito sa US. Nagkataon lang na na-appoint siyang MMDA ni Digong. Correct. Tama po kayo dyan, no? Tsaka si Secretary Benhur Abalos po kasi, mga kaibigan, sa halos napakaraming administrasyon na dumaan, no? Nandyan po siya eh. Kasi nga po, magaling po siya eh, mga kaibigan, magaling siya. Siya po ay naging city councilor, siya po ay naging 2 times, no? 2 times po na naging mayor. 2 termino ang kayang tinapos sa pagiging mayor at naging kongresista. Pagkatapos po niya maging kongresista, siya ay naging MMDA chairman at pagkatapos naging DILG secretary. Tapos yun nga, tumakbo siya as Senate, no, sa Senado, pero hindi siya sinabutahe po kasi yan eh, no, mga kaibigan, naniniwala ako na sinabutahe po yan. At isa po si Amy ang nagsabotahe kay Secretary Benhur Abalos, no? So ito po mga kaibigan, no, isa pa po sa good news, naibalik na ang tuloy-tuloy at tapat na supply ng kuryente sa Siquijor para sa mga pamilya, negosyo at paaralan matapos ang agarang tulong ng ah, sandali nawala yung aking pinabasa. Matapos ang agarang pagtugon ng NEA sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na resolbahin ang krisis sa kuryente bago sumapit ang June 15. Yan po mga kaibigan, PBBM, NEA successfully resolved Siquijor power crisis, securing supply for families and businesses. So mga kaibigan, tingnan nyo ha. Ito po kasing Siquijor mga kaibigan ay nagkaroon po ng malaking problema sa kanilang power crisis, sa kanilang kuryente, no? Na ang sabi nga po ng ating Pangulo, it's not acceptable na halos everyday 5 hours yung 5 hours, no, halos everyday mga kaibigan ang pagkawala ng kuryente, nagba-brown out pagkatapos may problema pa sa tubig, sa supply ng tubig. Sabi ng ating Pangulo, naggalit po siya, sabi niya hindi ito acceptable. So pinuntahan po ng Pangulo natin doon mga kaibigan, pinuntahan niya personal at siya po ay nag-utos, no, sa agarang pagtugon ng krisis na ito sa Siquijor. At ito po mga kaibigan ay nasolve na, naibalik na po at ang supply para sa mga pamilya at saka sa mga businesses. Ganyan po kagaling ng ating Pangulong BBM. Cirilo Ravanya Jr. mula pa kay FEM, loyalista na kami kasi father ko ang chairman ng KBL sa Zambales. Wow, yan. Ganun pala, no? KBL. Yan. Michael Cabrera, good morning po, madam. Good morning din po sa inyo. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? So, isa po yan sa good news, no? Na wala na pong problem ngayon ang Siquijor. Then ano pa? Sabi po dito, we build bridges, not walls. Ito po mga kaibigan, no? We forge alliances that are based on mutual respect, reciprocity, and shared goals. President Ferdinand R. Marcos Jr. declared during the honor, reaffirming the Philippines' commitment to international diplomacy and development. Yan. So, yan mga kaibigan, no? Ano pa? Ano pa yung good news? So, ito po mga kaibigan. Yan. Ano yan?
Dumating na ang Zipcore rental generator set sa Tignaw, Lazi upang masimula na ang panumbalik ng supply ng kuryente sa Siquijor. Yan. 3 days ago pala ito, no? Mga kaibigan, yan po ang ginawa, no, ng ating Pangulo. Tapos, ngayon, ito yung pinaka-recent, yung pinakabago, no? 20 hours lang. Ang sabi po ay naibalik na ang tuloy-tuloy na sapat na supply ng kuryente sa Siquijor, sa mga pamilya at sa negosyo at sa mga paaralan, no? Yan po ay dahilan sa agarang pagtugon ng ating Pangulo. Yan. So, very good, no? Galing talaga ng ating Pangulo, mga kaibigan. Yan. So, nakita natin guys, no, na ang ating Pangulo ay talagang hands-on siya kapag merong mga problema. Talagang pinupuntahan niya at hindi lang po siya nangangako, kundi siya po talaga ay agad-agad na tumutugon. Grabe, no? Galing ng Pangulo natin. San ka pa, mga kaibigan, no? Eh, dito nga lang sa tuwang-tuwa talaga ako dito sa 20 pesos na bigas eh. Hindi na ito matakatawaran. Biruin mo, mga kaibigan. For the first time, nangyari ito, mga kaibigan, no? After President Marcos Sr., napakamahal na po ng ating mga bigas. Pero ngayon, mga kaibigan, bumalik sa mura, naging 20 pesos na lang ang mga bigas. At yung mga bigas, mga kaibigan, na hindi naman siya NFA, no? Ay nasa 30, 35, merong 37, 38, may 40. So, kita natin mga kaibigan na patuloy na po ang pagbaba ngayon ng presyo ng bigas. Yan po ang dahilan po niyan ay ang effort ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? For 3 years. Yan. Michael Cabrera, good morning po, Madam. Good morning din po sa iyo. Yan, Michael Cabrera. Yan. Yan. So, ano pa? Ano pang topic natin? Okay. So, mga kaibigan, no? Basahin lang natin itong isang article. Tungkol naman po ito sa impeachment, no? Ni Vice Presidente. Yan. Prosecutors in Philippine VP's impeachment say trial must proceed. Yan. Marami na pong mga umaalma at nagsasabi na dapat nang umpisahan na talaga ang trial itong si VP Sara Duterte, no? So, sabi po dito sa isang article, Philippine prosecutors said on Wednesday there was no stopping the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, expressing bemusement at why the Senate convened court before swiftly returning the case to the lower house. Yan. So kanila pong binatikos yung pagbabalik ng Senate, no, sa articles of impeachment dito sa House of the Representatives. The impeachment of Duterte, a likely contender for the 2028 presidency, has dominated headlines in the Philippines this year after a high-profile grudge match between her and President Ferdinand Marcos Jr. that spiraled into a bitter battle for power and influence. So the House of Representatives voted overwhelmingly in February to impeach Duterte for betrayal of public trust and high crimes, referring the case to the Senate to convene a trial. Duterte insists the impeachment is politically motivated and denies wrongdoing. But the Senate on Tuesday sent the case back to the lower house, requiring it to certify that it was lawful, a move some critics said was a tactic to try to thwart the impeachment. Yan. So, alam niyo ba mga kaibigan, itong ginagawa ng Senate, no, sa kabila ng napakarami ng bumabati ko sa kanila ay parang pinagkikibit balikat lang at parang wala lang, no? Parang hindi nila narinig. At itong si Chis Escudero ay patuloy pa rin, no, sa kanyang paninindigan na mali
Although napakarami ng umaalma, pati Integrated Bar of the Philippines, pati University of the Philippines, pati yung halos halos ano mga kaibigan, halos lahat ng mga ah, nakikita ko sa social media ng mga lawyers na nagkokomento nito, sinasabi nila na mali nga itong ginawa ng Senado at mismo yung mga nag-draft ng 1987 Constitution, sinasabi nila na mali na ito. Pero patuloy pa rin ang ginagawa ng Senado. Yan. So, ang sabi po mga kaibigan, no, kitang-kita, halatang-halata ang galawan ng SP o Senate President na si Chis Escudero na ginagawa niya ito para sa kanyang sariling karir. Nang sa ganoon, mga kaibigan, ay pagdating ng 20th Congress ay siya pa rin ang iboto ng mga senador as Senate President. So makakasigurado kaya si Chis Escudero na siya pa rin ang magiging Senate President? Yan. So titingnan lang natin mga kaibigan kasi darating na po si Senator Tito Soto at alam naman natin napakarami din po na may gusto na maging Senate President si Tito Soto. So titingnan lang natin kung ano ba ang mangyayari, no? Pagdating po ng 20th Congress sa July. Ha? Yan. So, hanggang dyan lang muna mga kaibigan. No? Puputulin po muna natin at babalik po ako for another topic. Maraming pong salamat, Admin Rich po, komentarista.